Pagadian City Mayor Samuel Co. Kasama po ang kanyang legal counsel na si Attorney Trixie Cruz Angeles na narito po sa aming studio ngayong araw. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Co. at Attorney Angeles. Magandang hapon. Magandang hapon naman po. Apo, Mayor, bilang pangunang tanong na po, maaari niyo po ba kaming bigyan po ng background dun po sa ipinalabas po ng Department of Justice kaugnay po ng pagsasamba po ng kaso laban po sa inyo? At ano po yung dahilan ng pagkakasangkot niyo po dito po sa pyramiding scam na ito? First, I want to clear the impression, to correct the impression that this is all about, this is politically motivated. This is engineered by our Governor Antonio Cirillas to really pin me down this coming election. So that the case filed in Iligan City is not about me. I am only implicated here on the 4% tax. They accuse me here that they allege that there is a contract between the AMAN and the city government of Pagadian for collecting 4% tax. But the investment, their investment, this guy I do not know from what city is this, I think it's from Iligan, his complaint is about Amalilio, Rodriguez, Jerome, and he's investing with these people who are, when I check, they are based in Aman, Manila and Aman Dipolog, but not even in the Aman Kawit of Pagadian. So bilang paglilinaw po, hawak niyo po ngayon ang mga dokumento na hindi po kayo ang kabilang po dito po sa, o hindi po kayo sangkot dito po sa naganap na pyramiding scam. Attorney, ano po ang basihan ng Department of Justice? Bakit po nadawit po itong pangalan po ni Mayor ko dito po sa issue ng pyramiding scam? Well, as you understand, di ba, meron mo nag-operate ng tila pyramiding scam dito sa Pagadian City. At ayon dun sa DOJ na resolution, ang pagkakasangkot daw ni Mayor ay dahil merong ipinatong na 4% tax doon sa mga deposito na ginagawa para doon sa AMAN. Okay. Ngayon, yun ang kinokontest namin. Nag-file po kami ng isang motion doon sa Korte sa Iligan City kung saan na-file ng DOJ itong kasong ito. Okay. At ginagawa naming basihan para i-dissolve yung finding ng probable cause ay hindi naman pwedeng basihan ng estafa ang pagpataw ng isang tax. Kasi kung gano'n naman, edi lahat ng mayor sa buong bansa meron ng liability for estafa. At bukod pa doon, ang ipagpataw ng isang tax ay legal na activity. So hindi siya pwedeng gawing ebidensya bilang pagkakasangkot sa isang activity na illegal. At finally, doon din sa DOJ resolution, gumawa sila ng finding na may pinatong nga na tax, samantalang yung complainant mismo ay wala namang ipinapakita kahit man lang resibo o kahit man lang anong ebidensya, nakasulat man o hindi, na nagpapatunay na meron ngang ipinatong na tax doon sa kanyang deposito para sa AMAN. Okay. So, Attorney, ano na po ang susunod na hakbang na gagawin po ng ating ng inyo pong counsel para po dito po sa issue na ito? Dito po, bukod sa pag-file namin ng motion doon sa Korte sa Iligan, meron kami ring motion na i-hold in abeyance kung sakasakali man magkaroon ng isang warrant of arrest. At habang nandun rin kami, tinatanong din namin sa DOJ, humihingi kami ng motion for reconsideration, yung fina-file ngayong hapon kasalukuyan habang nag-usap tayo dito, kasalukuyang fina-file sa DOJ, ang isang motion for reconsideration dun sa finding po ng panel ng mga prosecutors dahil nga wala po itong basihan sa ebidensya. So, ibig sabihin, Attorney, ibig sabihin po, ito pong si Amalilio o yung naging head po ng Aman Futures scam na ito, na pyramiding scam na ito, wala po siyang mga hawak na resibo na magpapatunay na nagbayad po siya ng kaukulang tax po sa munisipyo po ng Pagadian po. Hindi po si Manuel Amalilio. Yung complainant po, si Mr. Labunog, ang nagsasabi na meron daw ipinatong na tax dun sa kanyang mga deposits. However, parang ang lumalabas dun sa findings ng NBI, ang nagpapataw ng tax na ito ay yung mga operators ng scam. In particular, itong si Mr. Fernando Luna. So walang kinalaman ang City of Pagadian o si Mayor ko ukol dito sa sinasabi nilang pinatong na tax. Okay po, kay Mayor ko po. Mayor, bago pa po yung mga reklamong lumabas na ganito tungkol po dun sa Aman Futures nga po na isang pyramiding scam na ito, ano-ano po ba yung ginagawa po ng hakbang ukol po dun sa umano'y kumakalat po na pyramiding scam dyan po sa inyong lugar? Actually,
when I knew that there is this scam, no, we cannot conclude at that time that it's a scam, no, because wala pa namang complainant, binabayaran din naman din lahat na nag-invest. First, i-check namin yung business permit kung tama o hindi. Eh, hindi naman tama, kinancel namin. Tapos, in-invite ko si Luna twice, pinadala ko ng police, pinakuha ko sa bahay nila, so that to really scrutinize all his documents. Okay. So that I informed him that yung business permit na nakuha nila at first is not conforming with the business that he's doing. Kasi general merchandise yata yon, so kinancel namin yon. So he has to get another one that will conform to the business that he's doing. So that nagsubmit naman po sila ng mga dokumento like SEC, like DTI permit, so that kami po sa city is parang ministerial na lang kami content, no? When we receive documents na from national government at chinek namin authentic naman, so that hindi kami masyadong stricto na, because you see, kami naman sa mga city, we are investment friendly, no? We always invite investor. We even give incentives up to 5 years free of all taxes just to invite investor. So that but may nakita nga lang ako doon sa SEC na parang yung negosyo niya parang kailangan pa ng secondary license. That's why I required him again to submit a secondary license. So yun lang. But then I tried to stop him. My chief of police cannot stop him because of lack of these two very vital evidence, like wala daw complainant, and secondly, wala daw siyang ebidensya dahil dinideposit naman daw yung pera sa bangko at wala namang nakikita doon sa office nila, sa bahay nila. Only a receipt lang galing sa bangko, i-record nila. So, it makes things very complicated. Okay. That's why pinasalang ko pa sila sa konseho. I wrote a letter to Sangguniang Paggusto to invite Fernando Luna and to investigate further anong klaseng operation to. Meron bang guarantee ito? How come ang laki-laki ng interest, not even the #1 bank in this country can give that kind of interest? So ang dami namin mga question na tinatanong. So that I really asked the cooperation of SP, sinalang naman nila, and then wala din nangyari because he was able to submit a lot of documents. Now, after that, yun na. Ang kalaban ko na, it's very fast. No? The turn of events is very fast. After that, ang dami na talagang nag-invest na hindi mo na kaya talagang pigilan kahit ano pang gawin mo. So that, yan, nagkaroon ng ganon. And when we check, hindi lang naman din sa Pagadian kasi, they have branch in Manila then, is doing the same business, in Iligan, in Ozamis, Dipolog, Dapitan, Zamboanga, I think, in Cebu. Okay. So that, sa tingin ko, baka hindi yata scam to, no? Pero Mayor, masabi ko na rin po sa inyo, no, paano po ba natin mapoprotektahan yung ating pong mga kababayan? Siyempre po dahil isa po ang Pagadian na may alam po at lumalabas sa mga balita na meron pong malawak na mga pyramiding scam. Paano nyo po poprotektahan ng inyong pong mga kababayan, lalo na po yung inyong pong nasasakupan na makaiwas po sa mga ganitong klaseng mga problema po? So right now, we will be very, very careful. Pag investment na, talagang babaliktad-baliktarin na namin lahat ng dokumento nila. Hindi na ganun ka-lax, no? Even then, my instruction is kahit na meron pa sila mga dokumento galing sa national government, we will check everything. The company profile, check na natin. Okay, as far as these things like investment is concerned. At according din po sa aming research, Mayor, isa rin po kayo sa mga naging biktima po nung nasabing pyramiding scam na ito. Paano po ba ang nangyari? Pwede po bang pakikwento niyo po sa amin? Yeah, after quite some time, no, you see, they're operating in other cities in the late 2011. They operate in Pagadian City sometimes in February 2012, last year. So that parang huli na yata yung Pagadian, no? 2012, because ang operator, ang nilagay nila is Fernando Luna. He's only a driver, so medyo hindi siya kabisado sa ganitong negosyo, so medyo nahuli yung Pagadian. Okay. Now, when they start, pinigilan ko ng hanggang umabot kami ng July until August. Pag dumating na yung panahon sa August kasi, you can see a lot of brand new cars in the city of Pagadian.
Puro registration yan, yung mga Fortuner, mga Strada, kung ano pa, mga magandang kotse, mga Pajero, nandyan na lahat. And then, rich people from other cities, other provinces, nandun na po lahat sa Pagadian City, mga magagandang vehicle lahat from Land Cruisers, lahat ng mga magandang sakyan, mga Hummer, nandun na sa Pagadian lahat. So, sometimes, no, kahit na kinokontra mo palagi yung isang bagay, but then sometimes may kasabihan, if you cannot win them, you might as well join them. So, even labang sa kalooban ko, but my group, doon sa local LP namin, sila talaga nag-pressure sa akin lastly, no? Aside from my employees in the city government, my city mayor's employees, lahat nag-i-invest na lahat ng tao. More or less, sabihin natin, 90% of the adults in the population in Pagadian are already investing in Aman. So that I'm wondering why masali ako dito sa syndicated staff when our group started investing sometimes in the second week of August lang. And then we ended up in the last part of September, barely 2 months. Kami na po, I consider our group nga as the last batch of victim. Bakit ako isasali dito sa mga, yung mga allegation kasi politically motivated ito. You know, Governor Cirillas, kilala yan doon sa amin sa Pagadian as champion yan sa invention o saka publication ng mga kaso, mga ebidensya. Nobody is spared. Lahat ng political enemies niya, lahat may kaso yan sa kanya. Tambak-tambak na kaso. If I may, no? Sige, go ahead, Atty. Ang tanong nyo kasi earlier on is paano natin mapoprotektahan ng mga tao. Sa totoo lang, in a case like this, may pagkakulang din ang mga batas. Kasi ganitong nangyari, humingi sila ng permit sa city government. At the outset, naghumingi sila ng permit na merchandising. At ginrant naman yon kasi not yet in operation, i-check ng city government yon at a subsequent time. Nung napansin ng mayor na nag-ooperate sila on a permit for merchandising, pero investment house pala sila, pinahugot yung permit na yon. Pagkatapos, nagpapalit sila ng permit, they complied with all the documentary requirements. So ang city government has no choice but to issue a business permit. So ang nangyayari dito is for doing his duty, he didn't even have to completely check all the time on a certain business. And yet he kept doing so. In fact, kinukulit itong Aman Futures kasi nga malinaw na hindi malinaw kung saan hinuhugot yung pera para ibigay dun sa mga investors. And yet the political climate was also this. Everybody wanted to invest. Everybody was already investing. From the time that Aman Futures set up shop in February until they stopped giving dividends in September, tuloy-tuloy, thousands of people would line up just to give in their investment. And these people are the constituents of the mayor. Much as he tried to stop it, his constituents heavily pressured him, asking him, "Sir, bakit nyo naman pinipigil? Kumikita naman kami dito." So you will also have to understand the situation. Pero the spin that is happening right now, ang ginagawa ng mga political opponents ngayon, sinasabi nila, ayan si mayor ko, nag-invest yan. Kaya nahikayat yung mga tao mag-invest din. That's not true. Lahat ng tao nag-invest muna. August na nag-invest si mayor ko. So that is not the reason why people were investing. Attorney, nabanggit niyo po kanina na wala pa pong batas na nagpapatibay para po sa mga ganitong klaseng mga problema. Pero sa tingin niyo po ba, pwede po bang maghahain po ng resolusyon ang city municipal po ng Pagadian para po magkaroon po ng protection po yung ating pong mga kababayan at hindi lang po si Mayor, kundi pati na rin po yung ating mga nakatira po, constituent po dyan sa may Pagadian City. Actually, ang local governments are empowered to create ordinances for further protection, for the welfare of the people. So maaari silang magsalang ng ordinansa, no? But in this case, pinasalang ni Mayor dun sa city, sa council, ang possibility na kailangan imbestigahan ang Aman Futures at the time na nag-ooperate sila. And yet, despite the investigation by the City Council, wala pong nahanap na anomalya. So dumaan yan sa PNP, dumaan yan sa City Government because nag-comply naman sila sa lahat ng documents. Dumaan naman din sa City Council. Walang complainant, walang crime. And so in view of this,
hindi ba mahihikayat na din si Mayor na dahil wala namang crime pa, walang anomalya, walang ongoing investigation, then it seemed to be a safe bet to invest his money. Pero I have to point out, nag-invest siya August na, after operations of more than 6 months. And then, after August, September, nagkagulo na. So, the Mayor was one of the last to put in his money. Okay po. So Mayor, sa ngayon po, sa tingin niyo po, ano po kaya ang magagawa po ng ating sabihin na natin ng ating pong lokal na pamahalaan dyan po sa Pagadian para po maiwasan na po yung ganitong mga klaseng problema. At bukod po dun sa pagpapatibay po ng security po at pag-check po, pag-double check po ng mga pumapasok po ng mga investors po sa ating city, meron pa po ba kayong mga naiisip na dapat pong gawin? Yeah, right now, kino-coordinate na namin kaagad sa NBI so that the NBI will do their job. Kasi like now, I feel so depressed no, na how come ako lang man kina-question dito eh. Okay. He's operating in Manila, in Cebu, and all the cities. And in my city alone, I'm not the only officials also. Nandyan naman yung congressman natin, nandyan naman yung governor namin. Eh bakit yung pumutok na? On the operation nga, ako lang ang humuhuli, ako lang ang nag-warn sa tao through my radio program. Pero yung pumutok na, silang lahat, pinagtulungan, ako na lahat. Eh sila, are they not government officials also? They could also do something. Eh yung mga maliliit na bagay, may mga nahuli-huli lang kung ano dyan. Eh pumaplastar ka agad yung provincial police. Inuhuli ka agad yung mga, kung ano mga ginawa mga illegal dyan. Eh dito, kalaki-laki. That's why, sabi ko, I'm not the only officials investing. They too. Sila nga nauna. Nakita yung mga driver nila, nag-invest na, naghatid ng pera doon. Pera nila yon, bag-bag yung pera nila. Worth 10 to 20 million, ganon sa isang investment lang. No, that's why, ako na pressure na talaga ko. I'm also lured. Tao lang tayo. But of course, I'm warning the people, since nandyan na yan, sige, wala natin magagawa, but your money is already inside. But remember that we do not know this kind of business kung ano talaga to, so that I'm warning them kung maaari, this is double your money in 1 month time naman kasi interest niya in 1 month lalampas ng 100%. So, okay, kindly keep your puhunan, your capital, and then you just bet whatever is the interest para hindi ka malulugi. Di ba? Ganun na lang ang paraan kasi nandiyan na yung mga pera nila eh. But right now, I feel so disappointed kasi nga ang nangyari, it's like trial by publicity. So that so many times that I would like to come out and speak in public, in national television, national newspaper. Ang kaso lang is that I'm not granted by my family kasi nga I'm not a lawyer daw, baka I could say something wrong, it might irritate the DOJ. But right now, as a consequence, nakita ko kasi I am unjustly charged by the DOJ panel kasi nga I'm not part of the case. Okay. Ang sabit ko lang dito, sinabi lang niya na may contract ako with Ahmad without proof naman ng contract. Wala namang contract na ka-attach, wala namang receipt or SP resolution man lang na approve na we will be collecting a 4% tax. At saka doon po sa Pagadian, noon yung 4% na kinokolekta ni Fernando Luna, yung operator ng Aman, that is a tax for BIR ang sinasabi, hindi naman for the city government. Because city government does not collect every month. We only collect once a year. Unlike BIR, magbabayad ka ng 12% VAT every month. Okay. And with that also, I would beg DOJ panel to give me also, accord me also with the due process of law. okay. Wag naman mamadaliin masyado. Give me also the full benefit of the doubt that without any concrete evidence, without any hard evidence to show proof and substantiate their allegation, huwag mo naman sanang madaliin because, you know, syndicated estafa is a very serious crime. It's a non-bailable offense. Okay. I should be accorded with that due process of law kasi I'm a 3-termer, a 9-year mayor. I'm serving my city with all my heart. And nagbibigay ako ng serbisyo sa taong bayan.
dahil lang ba dito sa kalit-lit lang? Dahil may nagsabi lang na may kontrata pero ako. pero ang importante, Mayor, siguro mas maganda na nalinis niyo na po ang inyong pangalan. Ang inyong panig po, kasama po syempre ang inyong legal counsel si Attorney Trixie Angeles. Kaugnay pa rin po nung ipinag-utos po ng DOJ sa inyo. Yes, At marami, go ahead. And one thing more, this case is talking about all these people, and these people are Aman Manila-based and Aman Dipolog-based. So that ang investment niya is nandun, how come sumisingit siya dito sa 4% ng Aman Pagadian? Okay. This is where the politics comes in. Na nakalimutan nila hindi ito nag-i-invest sa Pagadian. Isiningit nila ito na hindi naman, why would they question the 4% that's in Pagadian? Na, siyempre, hindi naman ang Fernando Luna ng Pagadian nagdededuct ng 4% sa kanya because he's investing in Manila. Direct siya sa Manila eh. Sorry Mayor, I need to cut you off na po kasi medyo may mga papasok pa po tayong mga importanteng coverages. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa amin. Kasama po si Attorney Trixie Angeles po. Maraming salamat po at sa paglilinaw po na ibinigay niyo po sa amin. Si Pagadian City Mayor Samuel Co at si Attorney Trixie Angeles.